in restoration. So ano po yung resulta? Nag-apply ka, nagbasa ka ng requirements, okay yung medical mo, anong resulta? Pasado. Diba? Kasi bakit? Dumaan ka sa process eh. Sinunod mo. So ibig sabihin nakakatanggap ka ng magandang trabaho. Welcome to Taiwan, Marvin Bernabima. Wow! Yan. So okay na, makakalipad na siya. So ganun din po tayo, kung gusto natin ng bago sa buhay natin, dumaan tayo sa proseso. Isurrender natin yan sa Lord. Magpalinis tayo. At number 3 po, pangatlo, renewal results in restoration. Ang result po, outcome ng ating ginawa. If we surrender, undergo cleansing, it will result to restoration. Pangatlong bagay po, basahin po natin. Sa Isaiah 40 verse 31. Sige po. Isaiah 40 verse 31. Ang sabi po ay, Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So alam mo po sa atin bilang mga Kristiyano po, maraming beses na natin narinig yung patungkol po sa agila about sa Bible. Kasi po ang eagle, yan. So ang eagle po ay isang uri ng isda. Yan, so ay tinimik na ko lang po kung isip kayo yan. So ito po ay isang uri ng ibon. So kumpara sa mga ibon para sa akin, ito yung pinaka-astig. Yan, astig. Bakit? Maano siya, matipuno siya pag tumayo siya sa ganito, di ba? Talagang, tapos pag lumipad siya, grabe. Yes, kung sa land, yan, kung sa land, ang king ay layo, para sa akin, so ano naman air ay eagle. Yan, siya naman yung pinaka-astig, yan. Siya yung pinaka-pogi, siya yung pinaka-malakas. So, ang agila po, kahit malakas, makisig, pero may pinagdaraanan din. Yan, kailangan, ang eagle po kasi, dumadaan po siya sa process. Kapag siya po ay 40 years old na. Sino po dito 40 years old na? Ay, walang. Ayan, si Ate Christy, shout out kay Ate Christy. Kamusta po ang pagiging 40 years old? High blood. High blood. Yan, nagulat po ni Ate Christy. 40 years old, meron na siyang nararamdaman sa kanyang katawan. So, yung eagle po, ganun din. May dinadaanan po silang process. Kapag 40 years old po ang isang agila, kailangan po matanggal yung kanyang tuka. Kailangan matanggal yung kanyang tuka. Imagine niyo yung eagle na walang tuka. Nakita niyo po kayo ng eagle na walang tuka? Saan? Sino pong nakita? Ito po, gusto ko pong makita niyo eh. Kasi first time ko yun din po i-search. Sa lagi ko natin pong pagbabasa ng Bible. Yan. Tingnan niyo po ang agilang walang tuka. Kita niyo po? Para po siya kumbaga sa tao bingot. Kasi po wala siyang dito pang taas. Walang pang taas. Yan. Imagine niyo po. Ayan. Tapos matignan niyo din po ito. Pag nagalaw naman po, tingnan niyo po. Kung paano siya maglapas ng hila, di ba po parang hirap kumain, yan. So, pero wala sa ba? Yan. Kita niyo po? Di ba, imagine niyo kung nawala itong part natin, paano tayo kakain? Diba po? Ang hirap. Tapos po, hindi lang yun yung pinagdadaanan ng eagle. Nawawala din po yung kanyang mga kuko. Di ba po yung kuko yung panghuli nila ng pagkain? Pangdakot eh. Yan, hindi ko ano yan, kasi pangkuha nila ng pagkain. Lahat po yun ay nawawala. Ano pa po, yung feathers po nila ay bumibighat. Ano po mangyayari? Hindi na sila makakain, hindi na sila makakalipad, hindi na sila makakakilos, mahirap. Alam niyo po, pinagdaraanan ko yun ng eagle within 150 days. Or equivalent ng 5 months. Kapag yung eagle, hindi na tinanggal yung beak niya, hindi niya tinanggal yung mga kuko niya, alam niyo po, mamamatay siya.
Pero after niya po pagdaanan yung proseso ng hirap, after nun, mabubuhay pa po siya ng 30 years old. Wow! Kaya pala, doon po nakuha yung concept na life begins at 40. Yan. So, shout out po sa mga 40. Nagsimula na ang inyo. Yan, sa inyong mga buhay. So, nilalagpasan po yun ng eagle. At ang alam niyo pong eagle, ang pinakamaganda pang karakteristik niya, pag lumipad po yan, hindi ganito. Hindi po ganyan na. Kasi diba yung mga maya, diba? Yung mga uwak, pag nakikita ko yung ganyan lumipad eh. Pero alam niyo po ang eagle, ganito lang lumipad. Ganyan lang. Alam niyo po, ang ibig sabihin nun, hindi po siya umaasa sa sarili ng lakas. Umaasa po siya sa hangin. Kaya po yun yung ginamit sa Bible. Na tayo po, manghihina tayo. Pero tayo ay may panibagong lakas. Nakatulad ng agila na hindi tayo aasa sa sarili natin lakas. Kung hindi sa Diyos. Sa buhay natin. Tingnan, imagine mo, buhay mo ganyan lang. Oo, di ba? Masarap, hindi ka ngalay naman, ang layo ng lukpat, diba? Lagay na nga ba? Ang grabe naman yung buhay dito, ang hirap. Pero ganyan lang. Ganyan yung binigay sa atin ng Lord at si Lord na yung magtataas sa atin sa pamamagitan ng amin. Kasi kung gaganto ka lang, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Diba? Ang sarap. Masarap maging agila. Magkailangan lang natin pagdaanan yung process. Mahirap. Pero kailangan natin pagdaanan. Diba, Iske? Basta nyo okay lang punta ka po dito. Tulungan mo ako. Yan. So ngayong umaga po, or ngayong taon, hindi mo kailangan madagdagan. Ang kailangan mo, magbawas. Okay po? So magre-renew kasi tayo ngayong taon eh. Si Kuya Sandro kasi napakabait niya. At Iske po. Babawasan yung bait. Yan, si Kuya Sandro, isa siyang normal na tao. Siyempre kaya. Yan, mag-vlog ka. Sige, okay lang yan. Pupunta school. Okay lang yan, Pink. Wala sa kulay yan. Si Kuya Sandro, Kuya Jael, ano dito? Dahil kayo naman ang mga kuya ng youth. Wow! Salamat sa Head and Shoulder. Ano siya po? Sponsor, yan. So si Kuya Jael, yan. At si Kuya Sandro, magkaibigan o representative po, magkaibigan, mag-asawa, magnanay, magtatay, magkaibigan, in-laws, lahat na ng relationship ano po. So ngayon, si Kuya Jael, sinabi ni Kuya Jael, "Oh, naman Sandro, nalate ka na naman. Nalate ka na naman talaga. O ilagay ko sa bag. Nalate ka na naman. Ano ba yung palo mo kanina? Yung ulam, hindi mo niluto. Sabi ko sa'yo kanina, alas 4 pa lang, magpawin mo na. Bawal kayo mag-usap." Yan. So lahat, yan, sinabi ni Kuya, sige, lagay mo kay JL sa bag niya. Yan, sige. Huwag ka mahiya. Pagpag mo. Yan. Huwag ka mag-alala, maraming pa yan. Tapos, sinabi mo pa, sabi ni yung nung kapatid mo, ikaw na naman yung binila ni mami ng cellphone. Ikaw na naman may hikaw. Ikaw may bagong sapatos. Asa na po si Ate Aileen? Meron nga po ng mga iba pa dyan. Yan. So, yan. Ngayon naman, sa Indo mo, no? Siyempre, yung mga Indo natin, shoutout sa may mga asawa na, no? Thank you po, Pastora. Yan. So, ngayon, sabihin ko na naman, grabe naman to. Grabe naman tong ano ko na to. Yun lang naman yung sinabi ko. Masyado tagayin ka pa sa inyo. Pwede. Sige, kaya mo yan. Sinaktan mo si Kuya Sancho eh. Yan. O tapos, marami kang sinabi. Hindi ka nagbayad ng utang mo. Lahat na. Hindi ka nagsipa. Hindi ka nag-pray. Sabi ni Kuya Jel, yan. Sige, marami ka. Yan. So ngayon, si Kuya Jael po ba, sa tingin nyo sa lahat ng sinabi niya, okay lang ba sa iyo lahat ng sinabi? Masyado kayo sa ganito, okay lang daw. Yan, sige. Sige. Yan. Kaya ba? Sige, yan ko na lang kayo sa inyo. Hawakan kayo mga masasakit na salita na sinabi ni
San Jose. Sige, umikot ka muna sa church. Yan, sige, kaya mo yan. Mag-struggle ka. Sige, maglakad ka. Yan. Tignan natin si Kuya Jeriel. Kuya Jeriel, kamusta naman yung pakiramdam mo ngayon? Wait lang. Sige, Kuya Jeriel, umikot ka. Sige, ikot. Yan. So, tignan natin, ha. Alam niyo po, challenge ko po ang bawat isa sa atin. Bagong buwan ng taon to, mag-renew tayo sa Lord. Ano po, mag-renew tayo. Kung ano man po yung nararamdaman natin bigat, isuko natin yan sa Lord. Kung ano man po, huwag ka mabigay lang. Kung ano man po, yung dapat mong patawarin mo na. 2026 na. Alam niyo po, marami akong kakilala, mga kaibigan ng kaibigan ko, mga nagpo-post sa Facebook, hindi na po inabot ng 2026. At alam niyo po, yung katotohanan na buhay pa po tayo ngayon, blessing po yun. Blessing po yun na may panibago tayong buhay. May bago tayong pag-asa para magpatawad. Huwag mong pinasa, hindi pa tapos. Okay, Sanjo, ano pa kayo mo? Bakit mo pinapasa? Ano ba? Bakit mo pinapasa? Kanina po. Ang hirap. Alam niyo po, ang dapat kasi ilisan nyo, diba? Yan. Sabihin mo kasi, Jay, pinapatawag na kita. Alam mo ba, nasaktan ako? Ang dami kang sinasabi sa akin. Yan, o, sige ka na. Yan, patawagin ko si Jay, sige, tanggalin mo na kay Hanging Blocks. Wow, talaga yan. Kamusta naman ang pakiramdam mo pagkatapos mo magpatawad? Magkano po? Magaan na, yan. So, alam niyo po, ganun lang ang buhay. Kasi pag kilala mo to, di ba, kala mo patola yan. Pag tumagal sa bag mo yan, mabubulok yan, di ba? Babaho yan. Magkakatas yan sa'yo. Makikita nila, grabe yung aura nito. Parang pag nakikita ko to, negative ba, no? Di ba? Parang, grabe. Parang, may ganung tao po di ba? Pag nakita mo, parang lahat ng problema nasa kanya, gano'n. Huwag gano'n, kapatid. May pag-asa tayo. Nandyan si Jesus. Mag-renew tayo ngayon. Kung may nakatampuhan ka, kung may nasaktan ka ng kalooban, patawarin mo. Kung may nagawa kang hindi dapat, ipagpatawad mo yan sa Lord. Kailangan natin mag-renew. Thank you po mga kapatid. Ayan, mamaya rin patulan. So mga kapatid, we need to surrender, forgive, to have renewal and restoration. Nasa atin yung desisyon. Kung gusto mo ng blessing, magpatawad ka. Kung ayaw mo ng blessing, di wag. Di ba po? Kaya sinabi yun ng Lord kasi makakabuti rin sa atin. Alam niyo po yung part ng anxiety ko? Yan, yun po, alam niyo naman yung testimony ko. Alam niyo yung part ng anxiety ko? Meron po talagang tao. Yan. Isa sa mga tao, may dalawang mata, dalawang paa. Grabe, kasi super close ko po siya. Sobra. Tapos ganun yung nangyari. Tapos habang nag-anxiety po ako, sinabi ko sa mama ko, Ma, tawagan mo to, yung tao to. Kasi piling ko, mamamatay na ako. Gusto kong humingi ng tawad dito. Bakit? Nasa sa atin yan. Yung pagpapatawad, nasa sa'yo yan. Kaya kung gusto mo mahirapan, okay lang, imkimin mo yan. I encourage you. Kung gusto mong madaling tumanda at umuwi sa Ama, imkimin mo yan. Pero kung gusto mong mabago, ilabas mo yan. Alam niyo po sa buhay ni Joseph at saka ng mga kapatid niya, may good communication. Di ba? Communication is the key. Sasabihin mo lang kay Tita Billy, medyo nasaktan ako nung sinabi mo na ganito. Di ba? Okay lang yan kasi nalalaman din niya. Nanay Patrick, alam mo, ganda ng suot mo today. Ganyan. Alam mo, grabe sa Diyo, yung sinabi mo sa akin nung nakaraan, sakit sa kalooban, nung tignan mo, hindi magsimba. Ganyan. Sabihin mo lang. Ma, nagtampo ko sa'yo, ma. Kasi sickness, ganyan. Binigyan ko ng gano'n. O, joke lang. Yan. So, yan, pag meron tayo sama ng loob, sabihin mo lang. Sa asawa mo, sabihin mo lang. Para gumaan ang ating kalooban. Dito po ako magtatapos. Gaano man tayo kadurog, gaano man tayo kabulok, kaya tayong patawarin, linisin, at baguhin ng Diyos. Amen.
Amen po. Sige po, tayo po manalangin. Aming Diyos, Ikaw po ang tunay na nagbabago ng tao, Diyos. Ang aming mga sarili po, kami po ay marumi, kami po ay maraming pagkakasala. Alam man po namin o hindi, sinasadya man o hindi, O Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon. At tulungan niyo po kami sa bawat araw, sa bawat hamon ng buhay, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pagdaraanan. Samahan niyo po kami, Panginoon, na makayanan po namin na mag-surrender sa iyo, Panginoon, na makayanan po namin magpatawad sa aming kapwa, sapagkat ikaw po ang higit na nagpatawad sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo, O Diyos, sa araw po na ito, na nagpaalala po sa amin na mayroong pag-asa. May pag-asa sapagkat ikaw ay buhay. Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala ang buhay ng bawat kapatiran, Panginoon, na naririto po sa iglesia ng UPCC ito. Sa pag-umpisa ng taon na ito, Panginoon, ang karunungan mo, Panginoon, ang pagpapala mo ang sumaaming lahat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.